So delay shifting, so tanggalin natin yung valve body case. So ayan, kita na yung laman loob. So napakadumi ng kanyang fluid guys. Ang kanyang unit is Suzuki na DA17. So ayan ang kanyang fluid filter, so kailangan baklasin. So ayan, nakita nyo naman na umaagas na yung fluid, so talagang marumi. Yung tanggal na natin daming dumi na bakal. Tsaka ito mismo yung kanyang powder grit, talagang makikita mo ito nagiging cause ng delay shifting. So bakal na yan na nadurog at dumikit mismo sa may magnet, so kailangan talaga siyang matanggal. So kung maglilinis kayo, kailangan talaga tanggalin nyo talaga itong valve body na case para sureable na malinis talaga siya. Okay, so kabit na natin to guys. So, okay, pagpalang araw, another client na naman tayo na Suzuki DA17. So ang issue nito is delay shifting, tsaka tawag niyan yung parang nanginginig na yung transmission. So sabi ko sa may-ari na ang gagawin natin is simple lang, mag-change fluid na lang muna tayo dahil alam ko na yan talaga karamihan mostly sa mga problema sa mga matic. So pag hindi mo na-address yan, sigurado na magkakaroon ng problema. So una natin ginawa is tinanggal muna namin yung kanyang fluid mismo, yung kanyang ATF o fluid na nasa loob. After that patanggal guys, so ang gagawin natin, tatanggalin na natin mismo yung buong mechanism ng kanyang fluid valve body case. So yun ang ating mga berador, si Brad Ping Pera Ramos, saka si Brad Wawi Payat. Okay, so gabing gabi na, pero titry pa natin to. Basic pointers tutorials pa rin na once natitira kayo ng matic o tatrabaho kayo ng matic, kailangan alam nyo yung pag DIY. So kailangan talaga is meron kayong additional background o konting kalaman. Kung hindi, may mga guide kayo sa pagtatanggal nito. Kailangan mas maganda yung maglalagay kayo ng marking or bibidyohan nyo, pipicturean nyo isa-isa para hindi kayo magkamali, especially sa mga nagtatanong sa akin online kung paano ba daw mag DIY. So ito po yung mga proseso na pagtanggal po nito. So sa automatic transmission ng DA17, so kailangan po talagang tanggalin nyo mismo yung kanyang takip, kasi pag hindi nyo tinanggal yung takip, makikita nyo naman na maraming mga powderized metal grit dyan. So especially nasa takip na mismo, nakita nyo naman yung fluid. So yung fluid na yan, dark na po yan, pero kung sa deep sea ka titingin, pinkish pa yan. So ngayon tatanggalin na natin yung ATF filter. So washable po ito, pwede itong linisan o pwede itong hugasan lang mismo ng either fuel na diesel or gasoline. So depende na po sa inyo para hindi na kayo bibili ng panibagong mga tawag niyan piyesa, dahil medyo mahal to at hirap hanapin. So makikita nyo guys, pag tinanggal nyo yung fluid filter, ang mangyayari niyan is meron pang mga reserve na fluid sa loob. So ang mangyayari dyan, pag tinanggal mo yan, kusa lang siyang aawas o ma-drain lang automatic yan. So kailangan nyo linisan yan guys para ma-sureable nyo talaga na wala na siyang matitira pang mga fluid doon sa loob, sa valve body. Kita nyo sobrang dami na fluid na umaagas. So ibig sabihin mga more or less na mga sa 300.3 liters po ang capacity ng fluid na natatanggal. And then may mga 0.6 liters naman ang nasa tawag yan yung kanyang valve body case. So may iwan. Ngayon mostly sa nag-change oil nito, 1 litro lang yung na-add. Bakit? Kasi nga yun lang yung level na talagang pwedeng matapon doon pag tinanggal mo yung drain plug. So kailangan talaga is advice ko lang mismo na nag-DIY kayo o ako mismo change oil nito, tinatanggal ko talaga yung kanyang buong case at saka yung kanyang fluid filter para sulit at tanggal lahat ng dumi o yung kanyang fluid na nasa loob. So wala na siyang almost na stock. So bukod lang sa torque converter, kasi meron siyang amount doon na capacity, mga more or less mga 0.4 liters ang nandoon. So mas maganda yung tinatanggal talaga siya. So itong fluid filter na to, washable po ito. So ang dumi nito nakadikit na mismo sa gilid mismo ng kanyang housing ng filter. So makikita nyo guys, kanina inawakan natin, maraming dumi. So makita nyo malinis tingnan, pero yung gilid niyan kumusta naman, ayan. So yung kanyang metal grit particles is dumikit na rito, especially sa kanyang magnet. So yan ang kailangan yung tanggalin, especially kung maglilinis kayo o mag-change oil kayo ng ATF. So kailangan yung tanggalin yan. So yan ang valve body niya guys. So check muna natin yung buong system. Okay guys, so ayan na yung valve body. So makikita nyo yung valve body talagang labas talaga yung kanyang laman loob.
Ayan, makikita nyo guys, tinanggal na natin yung kanyang fluid filter, so ATF filter. So kailangan talaga malinisan yun kasi basic pointers pa rin. Pag hindi nyo kasi nalilinisan yun, especially magtatanggal lang kayo ng fluid, mag-change fluid lang kayo, so mangyayari nyo guys, hindi nyo malilinis yung buong dumi na nakadikit mismo doon sa fluid filter at saka mismo doon sa kanyang cover sa ilalim. So mag-i-stack yung dumi doon na mangyayari. Yan ang magiging cause ng sira ng clutch lining nyo. So kailangan talaga pag naglilinis kayo ng transmission o nag-change fluid kayo, kailangan tanggalin yung buong ilalim pati yung kanyang filter para malinisan na, para yung fluid na papalit mula sa torque converter sa ball body is malinis talaga. So walang maiiwan na anumang dumi doon sa loob. So pag pinandaran yung makina, so maganda yung takbo ng transmission, smooth na smooth kasi wala nang dumi yung kanyang fluid. Okay, so at least nakuha nyo yung basic pointers guys. Mahalaga lang yun na alam nyo, especially sa mga DIY kung bakit ganun. Basic pointers pa rin, ayan. So bago na yung natin ito, bagong linis na yung ilalim para isang tira lang guys, sure ball. Okay, so ito na yung kinain guys, hinugasan namin ngayon. Pag after hugas, inalog namin ng husto, so may lumabas na tanso. So ito yung nakadikit sa kanyang clutch lining. Bakit nagkaroon ng ganun? Dahil dito. So yung powderized metal grit na yan, particles, yan sabi ko sa inyo kanina na kailangan yung tanggalin yan para matanggal mismo yung bakal na nakadikit dito. Dahil yung bakal na nakadikit na yan guys, once na umaandar yung transmission, so may pressure yan, may current yan ng agos ng fluid, so high pressure yan, so hindi may iwasan na talagang natatanggal yan at dumadalo yan doon mismo sa buong system. Kaya yan yung mismo yung sumisira doon mismo sa clutch lining. Kaya magugulat ka na lang, matik mo wala nang drive, wala nang kasi pudpud na, kumbaga sa motor is wala na yung kanyang lining, pudpud na, so subject for overhaul na or open na yung kanyang transmission. Okay, so ito guys ang kanyang result after cleaning ng kanyang buong fluid filter. So ayan, makikita nyo guys, talagang marami na siyang nahulog na mga particles na which is nasa lining niya nakadikit. So bronze yan na manipis, so ibig sabihin may tama na yung kanyang transmission. Okay, yun ang iniiwasan natin pag once nga magkakaroon ng problema sa loob. After natin malinisan, makikita nyo naman, ayan pogi-pogi na makintab na. Tapos sabi ko nga kanina, washable yan. So hindi ka nabibili ng pyesa. At saka yung kanyang mismong magnet, ayan, malinis na rin. So wala nang powderized metal grit na nakadikit dito. So nasa isang nagbibigay problema sa mga automatic transmission. Okay, so yun ang mga basic pointers guys. Kita nyo naman, shiny na siya. So hindi tayo nagpalit ng parts, kundi naglinis lang tayo. So ganoon na kasimple yung pagtira ng mga automatic transmission pag nagdi-DIY kayo. Okay? So pati din dito sa ball body, lilinisan nyo na rin yan. Tanggalin nyo yung mga tawag yan, metal grit na nakadikit mismo sa engine wall, para konti na lang yung matitira, nasa torque converter na lang yung konting dumi. Okay? So after nyan guys, maglalagay na kayo ng gasket oil kasi hindi tayo bumili ng pyesa na tatawag na yung gasket nya, yung mismong yung parang asbestos. So ang gagawin natin, gasket oil na lang na kulay white, yung nagiging rubberized. At least ito medyo matibay ito at didikit talaga ito sa sa tawag yan sa lips ng kanyang case. Okay? Okay, so may nagtanong sa akin, sir, bakit naglagay tayo kayo ng gasket oil samantalang mahirap po yan tanggalin? Yes, tama po kayo, mahirap po yan tanggalin dahil talagang pag once na dumikit yan, parang rubber yan na nakadikit talaga at hirap tanggalin, kailangan mo siyang kuskusin. So kailangan mo mag-effort talaga todo. So ang ginagawa natin is yan ang ginagamit namin sapagkat once na magtira ka ng isang makina, so alam mo naman na ikaw yung last touch. So kailangan mong ipulido na lang kumbaga alam mo na yung pwedeng palitan mo na dahil once na maglagay ka ng gasket oil, so didikit talaga yan. So kailangan pulido yung gawa mo na hindi na pabalik-balik. Bakit? Para maiwasan yung doble gastos ng may-ari. Kaya kami ginagawa namin dito, talagang pinupulido na natin kung ano yung pwedeng palitan at ano yung dapat gawin na natin. Kasi once na kinabit mo na yan, wag mo sabihin kinabit mo na yan, gumastos ng may-ari ng ilang libo. After that, bubuksan na naman after a few months. So lugi na may-ari, kawawa naman. Kaya ginagawa natin dyan, pag once na maglagay tayo ng pyesa o magpalit tayo ng gasket, especially kung ano yung pinagtanggal natin, kailangan talaga isa may balik ng maayos at yung hindi magsisisi yung may-ari, natatagal ng mga 3 to 5 years hanggang 10 years kung maaari. So yun po yung natin, ginagawa natin dito, basic pointers tutorials, para po makita nyo na step by step, hindi ko man nabidyohan lahat ng ating ginagawa. At least makita nyo lang kung paano detail by detail na tinitira yung unit. Okay, so kung maglagay tayo dire-diretso, wala nang balikan.
mabalik ko sakali, iba namang yung issue ng kanyang unit. Okay? So ayan na guys, sinabit na natin yung kanyang hinugasan natin na ATF fluid filter. So washable po yan sa mga DA. So mostly washable sila. Okay, kasi kung di yan washable, madaling masira yung matic. So kung washable naman, huwag na kayo bibili ng pyesa, at least nakakatipid na kayo. Huhugasan nyo lang yan, tapos pwede nyo nang ibalik, at least malinis na. Okay, at least natanggal nyo yung powderized metal grit na nando doon, and then after that, pwede mo na ibalik, okay na. So wala ka nang bibiling gagasasin pa. So yung fluid na lang and then yung labor. So ito yung ating mga brother guys, si Brad Ping Ramos ng Carsing TV. Okay, ito yung ako si Kleng, nagsasalita lang tayo dito, kwento-kwento lang tayo dito para at least mabidyoan natin maayos. So ayan na guys, ikakapit na natin lahat. After that, dire-diretso na yan. Pag matakip na yan, dire-diretso na tayo hanggang maglagay ng fluid, and then pagka last part is yung ilalagay natin ng fluid yung kanyang ball body. Okay, so backroll lang tayo guys para okay ang tira. Okay, so ayan na guys, pina-under ko na yung engine. So ang gawin natin ngayon, pag once na okay na yung yung tira mo sa fluid, so ang gagawin mo, lalagyan mo ng laman yung ball body sa magitan ng pag-engage ng transmission. Okay, so ang gawin natin, reverse tayo. Ayan, so yung neutral, tapos drive, and then second, and then L. So ibig sabihin may mga laman yung ball body mo. So yan, second, drive, then neutral, reverse, and then park. Yan, o kumagana na yung So ganun lang po yung sistema para hindi kayo problema sa natawag na yung transmission automatic. Okay? So maraming salamat sa inyo lahat, sa walang sawang suportahan sa lahat ng mga ating mga nanood at ating mga subscriber follower. Ang ating brother Brad Ping Ramos, shout out sa Carsing TV. So please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless.